Marami sa atin ang hindi nakakapansin kung sino ang tunay na nagpapagulo sa ating bansa na wala ng katahimikan, wala ng pagbabago. Habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas ang totoo kung ano ang tunay na layunin ng mga politikong kalaban ng bayan magmula sa nagdaang panahon at sa kasalukuyang panahon. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Kilalanin niyong mabuti ang mga politikong inilalagay natin sa gobyerno. Kung iyong mapapansin, halos ang karamihan ng mga kontra laban sa gobyerno ay iisa ang mukha ng kanilang layunin. Ang pabagsakin ng gobyernong hindi nila gusto, ang pamumuno nito, na magiging banta para sa kanilang pagkilos. Ito ang mga grupo palaging laman ng rally sa kalsada. Mga makakaliwang grupo ng aktivista na konektado sa komunista, na hindi nawawalan ng pari-madre na nakikigulo sa politika. Ang mga grupong ito ay magkakakonektado na matagal nang sinasabi ni Ka-Eric, si Joma Sison ang nagtatag, na alam naman natin komunista ito noon pa. At kitang-kita nyo naman ang mga partidong binuo nito na nagkalat sa ating bayan at laging laman ng rally sa kalsada. Na ngayon lang natin napag-alaman na ang asawa ni Joma ay tiyahin ni Laila de Lima na si Julie de Lima, kung iyong mapapansin. Iisa ang layunin at ipinaglalaban ng makakaliwang grupong ito, na partidong akbayan ng guluhin ng gobyerno na hindi nila gusto. Na ang akbayan na ito ay makakaliwang grupo din kasama ni Risa Hontiveros at Chel Diokno. Hindi talaga tatahimik ang ating bansa hanggat may mga taong ganito na gustong aggawin ng gobyerno na sila ang mamuno at maghari sa Pilipinas. Hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Sa ngayon, ginagamit nila ang administrasyong ito upang mawala ang mga Duterte na sagabal sa kanilang layunin sa gobyerno. Sa oras na mapagtagumpayan nila ang pagpapatalsik kay Sara Duterte, sa tingin ninyo hindi nila isusunod ang anak ni Ferdinand Marcos na dekada-dekada na nilang sinisiraan, pinasasama. Kaya buksan ang iyong isipan sa mga nakikita, napapansin sa mga nangyayari sa bayan. Ginagamit nila ang administrasyong ito upang magawa nila ang kanilang plano na tanggalin ang mga sagabal sa kanilang layunin. Nakapokus ang CPP, NPA, NDF, and their allies. Like the group of Martin Romualdez in this tactical Kasi alliance. di ba, Ka-Eric, usually Pangulo talaga yan eh. Yung primary target. Oo. O bakit nakasentro kay Sara Duterte? Tatlong rason ang una dyan. Number one, yan pong tinatawag, Brother Franco, Miss Ina, na narrowing down the target. Okay. You do not target everyone in the government. Target and focus on the most rabid enemy. Yun ang target na ginagawa nila, rabid enemy. Yung pinakamasugid na kalaban ng CPP, NPA, and NDF in the entire current administration under the government of PBBM or ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is Sara Duterte. So, narrow down on the target. That's the number one purpose. Bakit pinukusan si Sara Duterte? Siya po ang pinakamasugid, pinakamalakas na boses na kumakalaban sa CPP, NPA, NDF, both sa armadong NPA at teroristang grupo nila at sa kanilang urban infiltration and sectoral infiltration. Number two, ito po ang tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So second principle yan, Brother Franco. Number one, narrow down the target. So if you have 10 targets na gusto mong sirain, you do not right away hit 10 of them. So piliin mo yung isa or dalawa na pinakamasugid na doon ang gagaling ang threat sa iyo. So coming from the CPP, NPA, NDF, it's Sara Duterte. Yeah. And of course, sa likod ni Sara Duterte, Eduardo Anyo, Pero General Torres, AFP, PNP. But among them, the most threatening official to them, to the CPP, NPA, NDF, is Sara Duterte. Number two, splitting the ranks. Yung binanggit mo, Miss Ina. Iintrigahin nila si Sara Duterte. Kunwari ay mamasa-masahihin nila si Bongbong Marcos Jr. at kagapay nila si Speaker Martin Romualdez. Pero hindi alam ng dalawang ito posible na pagkatapos nilang sirain at pabagsakin ang kredibilidad, which napakahirap nilang gawin yun, ni Sara Duterte, at i-isolate siya sa mamamayang Pilipino, sino ang next nilang tatargetin? Si Bongbong Marcos Jr. Sigurado yan, Martin Romualdez. Magagaling din maglaro ang mga ito, manggagamit upang guluhin ang gobyerno. Ito ang gustong-gusto ng makakaliwang grupo ang makakilos sila ng naaayon sa kanilang plano. Kung ibabalikan natin ang nakaraan, sino ba ang sumira kay Ferdinand Marcos Sr., si Ninoy ng Liberal Party at si Joma na isang komunista? Ngayon sa kasalukuyang administrasyong Marcos, sila pa rin ang inyong makikita. Si Laila de Lima na isang dilawang Liberal Party ni Noynoy Aquino na pamangkin ni Julie de Lima, na asawa ni Joma,
at mga makakaliwang grupo na binuo nito kasama rin ang grupo ni Trillanes na magdalo. Kung mag-iisip kang mabuti, halos magkakakonektado ang mga ito. Naiisa lang ang kanilang layunin ang guluhin ang gobyerno at magkawatak-watak. Hanggang sa mapasakamay nila ito. Kaya nang maaresto si Duterte papuntang ICC, na isa ring sagabal sa kanila, ito ay kanilang ikinatuwa. Isa na lang ang kanilang pinakainaantay, ang mapatalsik ang anak ni Duterte na Sara Duterte sa pagka-vice-presidente. Na ito ang pinakamaiinit sa kanilang mga mata sa oras na maging presidente pa. Kaya minamadali na nila ito. Dahil isa itong banta sa kanilang pinaplano kung ano ang pagpapatakbo ng ama sa bansa, tiyak ganun din ang pagpapatakbo ng anak. Kung saan hirap kumilos ang mga makakaliwang grupo na kumakalaban sa gobyerno, kaya gagawin nila ang lahat upang hindi maging presidente ang mga Duterte. Kaya buksan ang inyong isipan, talasan ang pag-iisip sa mga nangyayari, kilalanin ninyo ang tunay na sumisira at nagpapagulo sa ating bansa. Mga politikong naghahangad ng mas malakas na kapangyarihan sa gobyerno. Kung patuloy tayong magiging mangmang sa katotohanan, at patuloy tayong nagpapalinlang sa kanilang ipinaglalaban upang kunin ang tiwala nyo sa sarili nilang interes. Upang makapasok sa gobyerno, huwag tayong maniniwala. Nasa atin ang kapalaran ng bansang ito. Kung hindi tayo gagawa ng paraan upang baguhin ang ating bayan, ay mapupunta lang tayo sa mga maling politikong abusado na pera at kapangyarihan lang ang gusto sa gobyerno. Buksan ang pag-iisip nyo sa ating bayan. Nasa atin ang tagumpay, nasa atin ang kinabukasan ng ating mga anak upang baguhin ang Pilipinas sa hinaharap ng bansang ito. Dahil lalong lumalakas at agresibo ang kalaban ng bayan, napasukin at agawin ang gobyerno sa kanilang pamamaraan, maging matalino sa mga nakikita, napapansin, nagpapanggap na mabuting mga politiko na ang hangad lang sa inyo ay tiwala upang ilagay sila sa gobyerno. Kung patuloy tayong magpapalinlang sa mga ito, tiyak ito ang pagbagsak ng ating bansa na talagang ating pagsisisihan. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel, follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.